Ang bida sa kwento ay si Zhang Ye, isang napakahirap na kabataan sa buhay. Dahil sa hirap ng buhay at di magandang pag-ibig, ngayong araw ay lasing siya, kinuha ang lahat ng lakas ng loob at naghanda na tapusin ang kanyang maikli at malungkot na buhay. Bigla, kumislap ang isang liwanag, bumalik siya sa bubong, nagbago rin ang kanyang mga damit at ang mga gusali sa paligid ay mabilis na tumaas. Kahit ang pangalan ng beer na ininom niya ay nagbago, ngunit hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Dali-dali siyang umuwi para magluto, na nagulat sa matandang lalaki sa tabi, tinanong kung sino siya. Bakit ka pumunta sa bahay ko para kumain? Ang asawa rin ng matanda ay lumabas mula sa kusina. Akala niya si Zhang Ye ay anak sa labas ng kanyang asawa at agad silang nag-away. Pagkatapos, nagbago rin ang litrato ng pamilya sa silid. Nang lumabas siya ng bahay, natuklasan niyang nagbago ang lahat ng billboard sa kalsada. Naramdaman niyang nananaginip siya at lumitaw ang unang senaryo. Inakala niyang sa paggawa nito ay makakabalik siya. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang lahat. Lumabas na ang lahat ng ito ay sanhi ng mga dayuhan. Ang dalawang palaka na ito ay dalawang Diyos na nagpaparusa sa kasamaan at nagbibigay ng gantimpala sa kabutihan sa universo. Araw-araw silang gumagala sa buong universo at random na pumipili ng matataas na uri ng nilalang sa planetang iyon upang subukan kung ang planetang iyon ay maaaring magmana ng sibilisasyon ng universo. Kung hindi ito pumasa, sisirain nila ang planetang iyon at muling lilikhain. Sa oras na si Zhang Ye ay tumatalo ng libre mula sa daan-daang metro ang taas, ang dalawang palaka, dahil hindi nila mapigilan ang pang-akit ng masarap na pagkain, ay gumamit ng kanilang mga superior na kakayahan upang kumuha ng candy na gawa sa prutas. Ngunit hindi sinasadyang dinala si Zhang Ye at Shen Shen sa spaceship. Sa huli, wala silang nagawa kundi gawin ang dalawang tao bilang mga paksa sa eksperimento upang pag-aralan ang mundo. Si Zhang Ye ay nagutom ng ilang araw at sa wakas ay nakakita ng isang sausage sa basurahan, ngunit inagaw ito ng isang aso. Nagbago ang eksena, nakatali ang asong ito sa isang puno, nanginginig na nakatingin sa kumukulong kaldero na para bang sinasabi, "Kuya, isang sausage lang ang kinain ko sa iyo, hindi mo naman siguro ako kakainin." Hindi inaasahan, sa oras na ito, lumitaw ang may-ari ng aso at sinipa ang mukha ni Zhang Ye. Ang lakas ng sipa ay kayang magpatumba ng isang kumpanya ng bakal na nagpapakita na mayroon siyang kaunting kasanayan sa martial arts. Isang sipa ay malinaw na hindi sapat upang maging kalmado at muli siyang sumugod at binugbog si Zhang Ye. Sa oras na ito, malungkot na ipinaliwanag ni Zhang Ye na 3 araw na siyang hindi kumakain. Sa wakas ay nakapulot ng isang sausage, ngunit kinain ito ng aso niya. Sinabi rin ni Zhang Ye na gusto niya lang maligo ang aso at hindi kainin ito. Nang makita na hindi niya pala naintindihan si Zhang Ye at narinig na 3 araw na itong hindi kumakain, dinala ng babae si Zhang Ye sa hotel. Nagkataon na naghahanap ng trabahador ang hotel, kaya nagpa siya si Zhang Ye na manatili upang malampasan muna ang kasalukuyang problema. Sa gabi, nagising si Zhang Ye para umihi, ngunit ang imahe sa salamin ay nahuli ng ilang segundo. Nagulat siya nang may isang boses na nagtanong, "Hindi mo ba gustong malaman kung paano ka napunta rito?" Lumabas na si Zhang Ye ay dinala sa mundo ng laro. Ang gameplay ng larong ito ay upang makaipon ng fame points. Kung ang fame points ay magiging 0, mabibigo ang laro at ang mundo ay mawawasak din bukod pa rito. Kapag nagsimula na ang larong ito, hindi na ito matatapos. Sa kawalan ng magagawa, si Zhang Ye ay tumanggap at kinuha ang premyo ng baguhan. Sa pamamagitan ng Lucky Spin, nakakuha siya ng 3 time reversing candies. Huwag maliitin ang 3 candies na ito, tutulungan nito si Zhang Ye na baguhin ang sitwasyon sa susunod na episode. Kung mayroon kang kakayahang baliktarin ang oras, saan mo ito gagamitin? Ngayon, handa na siyang gawin ang unang hakbang, pupunta sa isang istasyon ng radyo upang mag-apply. Kahit na marami ang tao ngayon, hindi magtatagal at ang mga extra na ito ay aalisin. Sa totoo lang, sa isang iglap, tanging si Zhang Ye na lang ang natira. Hiniling ng interviewer na kabisaduhin niya ang draft sa kanyang kamay sa loob ng 1 minuto. Ngunit bago matapos ang oras, kinuha na nila ang draft. Marahil ay nagmamadali silang umuwi upang makipaglaro ng baraha sa kanilang asawa. Wala nang nagawa si Zhang Ye, kaya kailangan niyang magsimula at sa huli ay kalahati lang ang nabasa niya. Ayaw ni Zhang Ye na matapos ang ganito, kaya pumunta siya sa banyo, binuksan ang bag sa sistema, kinuha ang time reversing candy na nakuha niya mula sa Lucky Spin noon at kinain agad ang isa. Agad siyang bumalik sa oras bago ang interview. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay talagang nakakapresko. Umasok siya at muli niyang kinuha ang draft upang kabisaduhin. Sa kasamaang palad, medyo mahaba ang draft, hindi sapat ang 1 piraso, kaya kumain si Zhang Ye ng isa pa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naghintay na maisabihin sila, direkta niyang kinuha ang draft. Bago pa man dumating ang 1 minuto, sinabi ng interviewer na huminto na siya, ngunit hindi niya sila pinansin. Sa oras na tatawagin na sana nila ang guard, nakabisado na ni Zhang Ye ang lahat. Kaya, pagkatapos kumain ng pangatlong piraso, hindi na siya naghintay na magsalita ang interviewer, direkta niyang kinuha ang draft, mabilis na tiningnan at ibinalik. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumasa ng tuloy-tuloy, na ikinagulat ng grupo ng interviewer. Ito ba ang sinasabing super memory sa alamat? Mabilis na tinanggap si Zhang Ye at umuwi siya upang magpahinga. Isang batang babae ang may hawak na kutsilyo at inilagay sa lig niya. Lumabas na ang batang babae na ito ay ang batang babae na pinatay ni Zhang Ye at naglakbay sila sa parehong oras. Kahit na ang dalawa ay walang kapalaran na ipinanganak sa parehong araw, buwan at taon, mayroon silang kapalaran na mamatay sa parehong araw, buwan at taon. Ang dalawang manlalaro ay mabilis na nagbahagi ng karanasan sa laro. Si Shen Shen ay kailangan din mag-ipon ng fame points. Ang paraan niya ay mag-aral ng mabuti at makakuha ng magagandang marka upang mag-ipon ng points. Kinabukasan, si Zhang Ye ay may kumpiyansa na pumunta sa
istasyon ng radyo upang magtrabaho. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na may mangyayaring hindi inaasahan. Hindi inaasahan na ang leader na si Tian Bin sa mundo ng laro ay ang parehong gago na umagaw sa first love niya sa totoong buhay. Bukod pa rito, ninakaw din niya ang graduation project ni Zhang Ye para lang maging EV sa istasyon ng radyo. Sa pag-iisip sa mga bagay na ito, humigpit ang kamao ni Zhang Ye. Dapat sabihin na mahusay pumili ang direktor, na kahit ako ay gusto ko siyang sampalin sa pisngi. Ngayon, ang no isa ng istasyon ng radyo na si Xiao Mei ay naghanap kay Zhang Ye. May isang live broadcast na nangangailangan ng pansamantalang host upang pasiglahin ang kapaligiran. Bilang isang natatanging mag-aaral ng Broadcast and Television Academy, agad na pumayag si Zhang Ye. Ngunit sinabi ni Tian Bin na bagong dating lang si Zhang Ye sa kumpanya at malamang nakulang pa siya sa karanasan, kaya huwag na lang. Si Zhang Ye ay umuwi at nakita niyang tinuturuan si Shen Shen. Lumabas na binubuli rin si Shen Shen ng kanyang kaklase dahil bago siyang estudyante. Ang dalawa ay mataas na antas ng manlalaro sa mundo ng laro. Paano sila bubulihin ng isang is? Talagang hindi na rin ako makapagpigil. Kinabukasan, naghanap ng pagkakataon si Zhang Ye na lapitan si Tian Bin. Pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon na pahira ng pandikit ang kanyang suit. Marahil ay magtatanong ka, tanggalin lang ang suit ay ayos na. Ngunit bago iyon, may hawak si Zhang Ye ng isang tasa ng kape at ibinuhos ng diretsyo kay Tian Bin. Sa makatuwid, hanggang sa matapos ang pulong, hindi siya makatayo. Pagkaalis ng lahat, pumasok si Zhang Ye para maglinis. Agad na natauhan si Tian Bin. Alam niyang lahat ay gawa ni Zhang Ye, kaya hinabol niya ito ng upuan. Akala mo simple lang ang lahat. Syempre, hindi. Ngayon, nakakuha si Zhang Ye ng malas na anting-anting mula sa lucky spin noon at habang natutulog si Tian Bin, idinikit niya ito sa kanya. Sa ulo ni Tian Bin ay biglang lumitaw ang isang time bomb. Sa oras na maghahanda na si Tian Bin na mag-broadcast. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na may mangyayaring hindi inaasahan. Si Zhang Ye, syempre, ay matagumpay na pinalitan si Tian Bin at sinimulan ang kanyang unang live broadcast. Sa oras na ito, nakita ng leader ang performance ni Zhang Ye at nagpakita ng isang nasisiyahang mukha. Sinabi na dapat bigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga kabataan at tiyak na ma-promote siya sa lalong madaling panahon. Dahil sa mahusay na performance ni Zhang Ye sa live broadcast kahapon, ang Late Night GE na programa ay tumalon mula sa huling pwesto hanggang sa ika-negatibo 3 sa mga tuntunin ng bilang ng mga tagapakinig. Ang napakalaking pag-unlad na ito ay maaaring maitala sa kasaysayan. Dahil sa mahusay na performance ni Zhang Ye, nagpa siya ang leader na gawin siyang permanenteng empleyado bago ang takdang oras at hinati ang programa sa dalawang bahagi. Sa hinaharap tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, si Zhang Ye ang mamamahala. Siya, na may tunay na karanasan sa buhay, ay nakatagpo ng kanyang panahon sa mundo ng laro. Susunod, mangyaring tamasahin ang isang napakahiyahiyang rap. Diyos ko, napakahiyahiya na gusto ko nang magpakamatay. Mabilis na natanggap ni Zhang Ye ang kanyang unang buwan ng sweldo, na naaalala ang hirap ng kanyang mga magulang sa totoong buhay. Bumalik siya sa bahay at nagtapon ng isang bag ng pera sa bintana. Sa oras na nagmamadali ang orihinal na si Zhang Hua sa mundo ng laro na lumabas ng bahay, naalala ni Zhang Ye na ang kanyang sarili sa totoong buhay ay pupunta sa isang class reunion ngayon. Alam ng lahat, ang ganitong uri ng class reunion ay walang iba kundi ang paghahambing sa isa't iisa, pagpapakita ng yaman at pagkatapos ay pagtatawanan ang bida. Ngunit sa mundo ng larong ito, paano hahayaan na bubulihin ng mga dis na ito? Sa makatuwid, nagpakita siya ng mayabang na pag-ugali at pumunta siya upang iligtas ang sitwasyon. Si Zhang Ye ay dumating sa lugar ng class reunion at nagpanggap na katulong ni Zhang Hua. Tinawag ni Zhang Ye si Zhang Hua na binata at sinabi na umuwi na siya dahil hinihintay siya ng amo at may bahay at mahigit 1,000 empleyado. Pagkatapos, si Zhang Hua ay sumakay sa isang marangyang kotse at umalis sa harap ng paghanga ng nagkakagulong tao. Kinabukasan, si Zhang Ye ay maagang dumating sa istasyon ng radyo upang mag-abot ng trabaho kay Xiao Mei. Sa oras na ito, isang magandang babae ang tumawag mula sa tabi ng dagat. Sinabi na ang kanyang nobyo ay pinili na makipaghiwalay sa kanya upang mag-aral sa ibang bansa. Siya ay lubos na desperado at gusto lang tumalon upang tapusin ang lahat. Si Xiao Mei, na laging tinatawag na no isa ng istasyon ng radyo, ay sumagot ng hindi matalino. Napansin ni Zhang Ye na hindi maganda ang sitwasyon at nagmadaling tumakbo sa broadcast room. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, narinig niya ang tunog ng lumilipad na eroplano at ang busina ng tren sa kabilang linya. Agad siyang tumawag sa pulis at humingi ng tulong sa lahat ng taxi driver upang hanapin siya. Ngunit ang magandang babae na ito ay determinado na mamatay at hindi siya nakinig sa anumang payo. Upang magbigay ng oras para sa rescue team, nagpa siya si Zhang Ye na kumanta ng isang kanta para sa babae sa huling sandali na ito. Pagkatapos marinig ang kanta, naramdaman din ng babae na siya ay nabuhay muli. Sa oras na ito, natagpuan din ng rescue team ang lugar at ang tao ay nailigtas na. Ang lalaking ito ay nagligtas ng isang babaeng gustong magpakamatay sa pamamagitan ng isang kanta. Walang nakakaalam ng kantang ito sa mundo ng laro. Hindi nagtagal, ang sikat na artista na si Zhang Yuanqi ay dumating sa istasyon ng radyo upang bilhin ang copyright ng kantang ito. Ngunit hindi isinulat ni Zhang Ye ang kantang ito, kaya tumanggi siya. Nagbigay ito ng pagkakataon sa gago na si Tian Bin. Tunay nga, nauna nang inirehistro ni Tian Bin ang copyright at ibinenta ito kay Zhang
Zhang Yuanqi sa mataas na halaga na 1 milyon. Bukod pa rito, para mapigilan si Zhang Ye, nag-ayos din si Tianbin ng mga taong tatawag para manggulo sa programa at uminom pa ng alak sa programa. Ito ay nagpasya sa general manager na si Zhao na tanggalin ang tinik na ito sa kanyang mata. Ngunit dahil malakas ang impluensya ni Tianbin, plano niyang gamitin ang iba upang patayin siya. Pagkatapos, inayos niya na si Zhang Ye ang mamahala sa Mid-Autumn Festival Poetry Meeting at sa ngalan ni Xiao Mei, tinulungan niya siyang magpadala ng isang tula. Matagumpay siyang nakapasok sa susunod na round at sinadya pang ibunyag sa kanya na ang tiyuhin ni Tianbin ay ang chairman ng Poetry Association. Malinaw na gusto niyang gamitin ang talento ni Zhang Ye upang mapahiya si Tianbin sa Poetry Meeting. Ang Mid-Autumn Festival Poetry Meeting ay mabilis na ginanap na dinaluhan ng maraming sikat na makata at mga taong may mataas na posisyon sa lipunan at inimbitahan din ang istasyon ng TC para sa live broadcast. Napakalaki ng saklaw. Makikita na hindi nag-aksaya ng oras ang tiyuhin ni Tianbin para sa kanya. Pagkatapos ng isang nakakainip na pambungad na talumpati, opisyal na nagsimula ang Mid-Autumn Festival Poetry Meeting. Siyempre, si Tianbin ay inimbitahan na basahin ang kanyang sariling akda sa lugar. Hindi ka dapat umakyat sa mesa kung ikaw ay libre. Ang isang maikling tula na may 20 salita ay mali pa ang pagkabasa niya ng isang salita. Sa nakita ang napakahiyang mukha ng kanyang tiyuhin, malamang na gusto niyang maghukay ng butas at magtago. Ngunit upang mapanatili ang dangal, kailangan pa ring purihin siya ng mga hukom sa tabi. Dumating si Zhang Yi ngayon upang magbigay ng kahihiyan. Paano niya palalampasin ang magandang pagkakataong ito? Kaya itinaas niya ang kanyang kamay upang magbigay ng ibang opinyon. Itinuro rin niya ang mga pagkakamali sa tula at mula doon ay tinanong kung ang tula ba ay hindi isinulat ni Tianbin. Nagalit si Tianbin hanggang sa muntik na siyang makipag-away sa lugar. Nakita na ang dalawa ay malapit ng paalisin ng mga gwardya upang maibalik ang dangal ni Tianbin. Kaagad siyang pinigilan ng tiyuhin at sinabing gusto niyang makipagtula kay Zhang Ye. Sa Mid-Autumn Festival, ginamit ang buwan bilang paksa para gumawa ng tula. Nagtinginan ang dalawa at nagsimula ang tiyuhin ni Tianbin. Kahit papaano ay presidente siya ng National Poetry Association, kaya mayroon siyang kaunting kakayahan. Ngunit si Zhang Ye ay kabisado na ang 300 tang poems mula 7 taong gulang, kaya sa ilang sandali, nablok din ang tiyuhin ni Tianbin, hindi maiwasang pagpawisan ng malamig. Pagkatapos nito, tiyak na nawala ng reputasyon ang matandang iyon at tiyak na natanggal sa trabaho si Tianbin. Ngunit si Zhang Ye ay gumawa ng gulo sa Poetry Society, kaya malamang na hindi na siya makabalik sa radio station. Natural na, nakita ng malaking kumpanya ang talento ni Zhang Ye at agad siyang inalo. Sa oras na ito, si Zhang Yuanqi ay nasa gitna ng pagre-record ng kanta. Matapos ang recording, pakiramdam ng lahat ay perpekto. Maayos ang mga detalye at emosyon. Ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Kinabukasan, si Tianbin, nakakatanggal lang sa kumpanya, ay lumapit kay Zhang Yuanqi upang kumapit sa malaking puno. Sinabi niya ang kanyang pakiramdam habang ginagawa ang kanta at sinabing sa paglikha niya ng kantang ito ay sadyang ginawa para kay Zhang Yuanqi. Ngunit sinabi ni Zhang Yuanqi na ang orihinal na tono ng kantang ito ay hindi tugma sa kanyang boses at naging awkward ang kapaligiran. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Zhang Yuanqi at si Zhang Ye ang tumawag upang sabihin sa kanya ang katotohanan na hindi talaga si Tianbin ang sumulat ng kanta, kundi narinig niya lang si Zhang Ye na kumanta sa show. At palihim itong inirehistro. Matagal nang napansin ni Zhang Yuanqi na may problema si Tianbin, kaya nagpakita siya ng interes. Bukod pa rito, sinabi ni Zhang Ye na hindi maganda ang kanta niya sa show, na dapat ang kantang ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na magsikap at dapat nadagdagan ng beat. Ito ang eksaktong bagay na naramdaman ni Zhang Yuanqi na kulang noong nag-recording sila kahapon, kaya nakipagkita siya kay Zhang Ye sa studio para subukan ito. Ito ay isang ganap na magkaibang pakiramdam na may tunog na napaka-energetic at heroiko. Pagkatapos, para pasalamatan si Zhang Ye, espesyal siyang inanyayahan ni Zhang Yuanqi na kumain at sinabing inaasahan niya ang susunod nilang kolaborasyon. Kinabukasan, pumunta si Zhang Ye sa kanyang bagong trabaho, ngunit sinabi lamang ng kanyang boss na mag-imita ng mga pelikula, ibig sabihin ay gayahin ang ilang sikat na dayuhang programa. Ngunit naniniwala si Zhang Ye na may pagkakaiba sa kultura ang dalawang panig, na hindi angkop at nagmungkahi rin na gusto niyang gumawa ng isang singing competition show. Sa preliminary round, lahat ng hurado ay magsuot ng maskara at makikinig sa musika ng nakatago. At kung gusto lang ng hurado ang boses ng isang kalahok, maaari nilang tanggalin ang kanilang maskara at piliin ang kalahok na iyon para sa kanilang koponan. Kung mahigit sa 2 hurado ang pumili sa parehong kalahok, baligtad ang karapatang pumili at ang kalahok ang pipili kung sinong hurado ang sasamahan niya. Ngunit naniniwala ang pinuno na hindi pa sapat ang plano at tinanggihan ito dahil walang malaking datos na sumusuporta. Walang magawa si Zhang Ye kundi buksan ang sistema at paikutin ang gulong. Matapos ang ilang beses, sa wakas ay nakuha niya ang lucky charm at walang sabi-sabi, agad niya itong idinikit sa sarili. Sa oras na ito, isang lalaking kamukha ng isang pinuno ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib sa banyo at nakita siya ni Zhang Ye na papasok sa banyo. Agad niyang tinulungan ang lalaki na tumayo at binigyan siya ng gamot at sa ganoong paraan ay nailigtas niya ang buhay ng pinuno. Agad siyang itinuring na kapatid ng pinuno at hindi rin nag-atubili si Zhang Ye na sabihin sa kanya ang kanyang plano. Matagumpay na nailunsad ang plano, ngunit sa huli, si Zhang Ye ay baguhan pa rin.
na ang programa ay magiging maganda. Ang pinakamahalagang bagay sa programang ito ay ang kredibilidad ng mga hurado. Ngunit ngayon ay mahirap na kahit na mag-imbita ng pangalawang ranggo na mga awi. Ipinagmalaki ng manager na napakagandang naaprubahan ang kanyang plano. Gusto pa ba niyang imbitahan si Zhang Yuanqi? Nang marinig ito ni Zhang Ye, lumiwanag ang kanyang mga mata at agad siyang nag-text kay Zhang Yuanqi pag-uwi. Kinabukasan, umingiti si manager Yan nang lapitan si Zhang Ye. Sinabi rin ni manager Yan na hindi kailangang mag-alala tungkol sa pondo ng programa na dahil sa paglahok ni Zhang Yuanqi, agad na itinaas ang budget sa level. Gayunpaman, may kondisyon din ang pagpayag ni Zhang Yuanqi na sumali sa programa. Iling niya na sulatan siya ni Zhang Ye ng kanta at saka lang siya gagawa ng programa para sa kanya. Agad na ipinalabas ang The Voice of Super Singer at gaya ng inaasahan ni Zhang Ye, naging sikat ito sa unang episode pa lang. Dahil dito, natuwa ang pinuno na ang tanging nais ay suklian ang pabor sa pagliligtas ng kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na gagawing matagumpay ni Zhang Ye ang programa. Nagmamadaling sinabi rin ni Zhang Ye na tiyak na gagawin niyang maganda ang programa upang magkaroon ang bawat isa ng entablado para maipakita ang kanilang sarili. Ngunit laging naroroon ang kapangyarihan ng kapital. Masakit din sa ulo ni Zhang Ye dahil ilang episode na ang na-record ni Zhang Yuanqi. Ngunit wala pa rin siyang naisusulat na kanta. Hindi niya gustong kopyahin ang mga kanta mula sa totoong mundo dahil para na rin siyang nagnanakaw ng kanta, katulad ni Tianbin. Habang masakit ang kanyang ulo, dumating sa kanyang pintuan ang bodyguard ni Zhang Yuanqi. Walang magawa si Zhang Ye kaya nagpanggap siyang may sakit at humiga sa kama. Hindi sumuko si Tianbin at pumunta siya kay Zhang Yuanqi at inialay pa ang kanyang mga gawa na pinaghirapan niyang gawin. Para makatakas sa paghabol ng bodyguard ni Zhang Yuanqi, napilitan si Zhang Ye na magtago sa isang hotel para gumawa. Ngayon ay Mid-Autumn Festival. Nagluto si Yao Aimin ng isang mesa ng pagkain at naghintay na umuwi siya para kumain kasama. Ngunit nang buksan niya ang pinto para umuwi, may narinig siyang boses at lumabas na si Zhang Yuanqi iyon. Nang makita siya ni Zhang Ye, nainis siya kung bakit siya pumunta sa hotel para humingi ng manuscript. Sinabi naman ni Zhang Yuanqi na kung hindi niya ibibigay ang manuscript, hindi na siya magre-record. Nang marinig ito ni Zhang Ye, nagmadali siyang mag-isip ng solusyon. Ngunit nang dumating sila sa pinto ng hotel, biglang tumakbo ang isang grupo ng mga reporter. Kaya natakot si Zhang Yuanqi at hinila si Zhang Ye para tumakas. Sinubukan ng mga reporter na habulin sila, ngunit buti na lang at hinarang sila ng mga security guard. Ang mga reporter sa pinto ay tiyak na si Zhang Yuanqi ang taong iyon at hindi nila palalagpasin ang isang beses sa 1,000 taong pagkakataon na ito. Nagpa siya silang maghintay sa pinto. Nang matanggap ni Zhang Yuanqi ang balita, alam niyang hindi siya makakaalis pansamantala. Tumayo siya, hinubad ang kanyang jacket, at naghanda na maligo. Maririnig ang alinggaw ng tubig na umaagos mula sa banyo. Si Zhang Ye, na single sa loob ng 20 taon, paano niya matatagalan ang ganitong eksena? Nagsimula na ring gumala ang kanyang mga mata, habang tumitibok ang puso ni Zhang Ye at nanginginig ang kanyang mga binti, tapos na maligo si Zhang Yuanqi at lumabas na siya. Si Yao Aimin sa kabilang panig ay halos makatulog na sa kakahintay sa kanya. Habang itong si Zhang Ye ay nagre-recite ng tula, nakikipag-inuman sa buwan kasama ang isang malaking bituin. Ngunit hindi rin magandang manatili na lang. Mayroon pang live broadcast si Zhang Yuanqi sa isa Serozef. Kung hindi siya makakarating sa oras, tiyak na mabubunyag ang kanilang relasyon. Sa oras na iyon, kahit may rason siya, hindi siya makakapagsalita. Walang magawa si Zhang Ye kundi tumawag kay Yao Aimin para humingi ng tulong. Si Yao Aimin ay galit na. Nagmamadaling sinabi ni Zhang Ye na pumunta muna siya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang lahat, kung hindi ay huli na ang lahat. Sa ilang sandali, dumating na si Yao Aimin sa lugar. Pagpasok niya sa pinto, tiningnan niya ang tuwalya sa banyo at pagkatapos ay ang mga damit sa kama. Agad siyang nagalit. Sinabi pa ni Zhang Ye na tulungan siyang paalisin ang mga reporter sa ibaba. Agad na nagalit si Yao Aimin at aalis na sana. Nagmadaling hinarang siya ni Zhang Ye at nakiusap sa kanya. Tiningnan lang ni Zhang Yuanqi si Yao Aimin at naintindihan na niya ang iniisip nito, kaya ginamit niya ang kanyang diskarte. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Yao Aimin sa hotel, suot ang jacket ni Zhang Yuanqi. Inakala ng mga reporter na si Zhang Yuanqi iyon at agad siyang hinabol at kinuhanan ng litrato. Kasabay nito, lumabas sa bintana si Zhang Yuanqi at Zhang Ye. Pagkatapos ay sinundo sila ng bodyguard ni Zhang Yuanqi. Natigilan ng mga reporter sa kabilang panig, naghintay sila buong gabi, ngunit peke pala. Kinabukasan, sa pulong, gusto ng pinuno na ipasok ang ilang tao sa The Voice of Super Singer. Lahat sila ay tao ng mga sponsor na gustong dumaan sa likod. Ngunit sinabi ni Zhang Yuanqi na ang mga taong ito ay walang highlight, na hindi sila masamang kumanta, ngunit wala silang tunay na emosyon. Ngunit hindi pa rin sila sumuko at nagpakilala ulit ng isang nagbebenta ng karpet. Hindi rin naniniwala si Zhang Ye na kwalipikado ang mga kalahok na ito. Gusto ni Zhang Ye na gawing isang tunay na talent show ang The Voice of Super Singer. Umaasa siyang mabibigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga taong may talento, na walang pandaraya, walang promosyon, at puro musika lang. Ngunit minamaliit pa rin nila ang kapangyarihan ng kapital. Ang mga sumunod na kalahok ay talagang hindi na mapanood. Matapos mag-record ng isang episode, walang sinuman ang nakapasa. Malinaw na mayroong sinadyang nagpapahirap sa programa. Si Zhang Ye ay galit na rin sa puntong ito, na parang wala lang siyang magagaling na kalahok. Mayroon siyang super system. Pagkatapos, kumuha siya ng isang libro tungkol sa armor at tinawag ang kanyang nakababatang kapatid na si Zhang Hua. Nagtulungan ng dalawa at nagtanghal ng isang kahangahangang palabas. Matapos ang nakakagulat na rap performance,
mabilis na sumikat ang dalawa. Ang The Voice of Super Singer ay sumunod din at naging napakatagumpay. Tinawag pa nila ang kanilang grupo na kapatid na lalaki na may clamps. Kinabukasan, umuwi si Zhang Ye at nalaman na inimpake na ni Yao Aimin ang kanyang mga gamit. Malinaw na galit pa rin siya sa kanya dahil sa nangyari sa pagitan nila ni Zhang Yuanqi. Gustong magpaliwanag ni Zhang Ye, ngunit hindi siya binigyan ni Yao Aimin ng pagkakataon. Pakiramdam ni Zhang Ye ay masyado siyang malikot at hindi siya naiintindihan. Sa pagkakataong ito, nag-away silang dalawa ng malaki. Ngunit nang paalisin niya si Zhang Ye, nilinis agad ni Yao Aimin ang kanyang silid. Sa gabi, si Shen Shen ang naging pinakamahusay na matchmaker. Nakipagkita siya kay Zhang Ye at sinabi na ang kanyang tiyahin ay nilinis ang kanyang silid na parang presidential suite. Patuloy siyang nagsasabi na iba na ang katayuan ni Zhang Ye ngayon at kailangan niyang manirahan sa isang mas marangyang lugar. Nang marinig ito ni Zhang Ye, tuwang-tuwa siya at umuwi upang kumain kasama ang tiyahin. Sinabi pa ni Shen Shen na may lihim na pagtingin si Zhang Ye kay Yao Aimin. Kinabukasan, lumapit muli si Shen Shen kay Zhang Ye at sinabing patuloy na pinupuri siya ng kanyang tiyahin. Pagbalik niya, in-brainwash niya ulit ang kanyang tiyahin. Sinabi ng bata na kahit abala si Zhang Ye, lagi pa rin niya naaalala si Yao Aimin. Kaya, gustong pumunta ni Zhang Ye ngayong gabi upang humingi ng tawad. Pagkatapos, agad na tinawagan ng bata si Zhang Ye at sinabing umuwi siya ngayong gabi para kumain. Habang kumakain, nagkunwari si Shen Shen na pumunta sa banyo, sinadyang bigyan sila ng pribadong espasyo. Sa simula, nag-uusap sila ng masaya. Ngunit nang magsimula silang magbahagi ng kanilang mga damdamin, nabunyag ang lahat at naging ganito ang kamay ni Zhang Ye. Gusto pa rin ng Super Snail na hanapin si Zhang Ye para sa advertising. Si Zhang Ye ay nagkaroon ng ideya na idikit ang advertisement sa mga sintas ng sapatos. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakahusay ang epekto at mabilis itong sumikat. Binuksan ni Zhang Ye ang super system, pinili ang mabilis na martial arts, at ang kanyang buong katawan ay lumiwanag. Na-master na niya ito. Para masubukan ang epekto, sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na suntukin siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng kanyang nakatatandang kapatid ang gayong kakaibang hiling. Baka may depekto ang super system. Kaya, sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na suntukin siya ulit. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono at lumabas. Kalahating oras na ang nakalipas, napansin ng ilang thugs ang kanyang ama nang siya ay namimili. Sinadya nilang banggain ang kanyang bisikleta at pagkatapos ay ginamit ang excuse na nasira ang kotse upang hingan siya ng bayad na 1,000 yuan. Walang sabi-sabi, dinala nila siya at saka lang nila tinawagan ang kanyang anak at sinabing dalhin ang pera. Akala ni Zhang Hua ay nakalimutan lang ng kanyang ama na magdala ng pera nang siya ay namimili, kaya sinabi niya kay Zhang Ye na tulungan siyang dalhin ito. Nang makarating si Zhang Ye, nakita niya ang kanyang ama na nakapalibot sa lupa sa mga thugs. Sa gitna ng araw, ang mga thugs ay naglakas loob na magbuli sa isang matanda. Nakita ito ng kalbo at aakmang suntukin siya. Ang suntok na ito ay hindi man lang naabot si Zhang Ye at mukhang gumana na ang kanyang super system. Sa oras na ito, isa pang thug ang sumugod, napakabata ng diskarte na ito. Hindi sumuko ang lalaking nakasuot ng floral na damit at agad na sumugod, naglabas ng isang serye ng iron fist strikes na talagang hindi na mapanood. Hindi inaasahan ni Zhang Ye na ang pag-aaral ng martial arts ay aksidenteng makakapagligtas sa kanyang ama sa mundong ito. Sa simula, balak niya itong gamitin para harapin si Yao Aimin dahil kagabi lang ay sinuntok siya nito. Kinagabihan, pumunta si Zhang Ye para hanapin si Yao Aimin. Gusto niya itong hamunin, ngunit sinabi ni Shen Shen sa kanya na wala ang tiyahin niya at sinisipan niya ang kanyang tiyahin na parang isang mabangis na tigre na mahigpit siyang pinamamahalaan. Sa oras na ito, sakto namang dumating si Yao Aimin sa pinto at narinig niya si Zhang Ye na sinasabi ang mga bagay para sa kanya. Sinabi niya na bagamat si Yao Aimin ay tiyahin lang ng bata, lagi siyang itinuturing ni Yao Aimin na parang sarili niyang anak. Bagamat medyo mabangis si Yao Aimin, isang babaeng namamahala ng isang malaking hotel na tulad nito. Kung hindi siya mabangis, tiyak na mabubuli siya. Matapos ang pangyayaring ito, sa wakas ay naintindihan ni Yao Aimin ang damdamin ni Zhang Ye at pagkatapos ay ibinalik pa niya ang susi ng kanyang silid. Sa wakas ay naresolba na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Nang ire-record ang programa, nalaman ni Zhang Ye na ang listahan ng mga kalahok ay ganap na iba sa listahan na kanyang pinlano na naging dahilan upang galit siyang itigil ang programa. Kung ganoon pa rin ang kalidad ng mga kalahok, hindi na kailangan pang mag-record. Sa kabilang panig, lumapit ang sponsor kay Director Yang at sinabing sa kasalukuyang sitwasyon, napakahirap na magpatuloy ang kanilang kooperasyon at binigyan siya ng isang itim na kahon. Kausapin siya na pag-isipan ng mabuti ang solusyon sa problema habang ipinahihiwatig na maaaring palitan ang AC at ang mga hurado, basta tuloy ang palabas, lahat ay hindi magiging problema. Nang gabing iyon, inayos ni Direktor Yang ang isang hongmen banquet. Inimbitahan si Zhang Ye para kumain, pagkatapos ay kunwari na handang ipasa ang buong pamamahala ng palabas sa kanya. Bata pa si Zhang Ye, kaya naniwala siya at dahil sa pagpapahalaga at pasasalamat sa tiwala at pag-unawa ng pamunuan. Ininom niya ang ilang baso, pagkatapos ay bumalik sa kanyang hotel room at nakita ang isang malaking itim na maleta sa unan. Binuksan niya ito at sa loob ay puro pera at
At nang naguguluhan si Zhang Ye, tumunog ang telepono. Narito ang pera na suhol ng kanyang kapatid na si Direktor Yang. Sinabi ni Zhang Ye na hindi niya tatanggapin ang halaga, ngunit nag-alala siyang baka hindi tumugma ang halaga kapag ibinalik niya, kaya ibinilang niya ang bawat piraso. Hindi niya alam na lahat ng ito ay kinukunan ng pelikula. Alam na hindi simple ang pangyayaring ito, agad binuksan ni Zhang Ye ang sistema at bumili ng time reversing candy. Sa ganitong paraan, maaari siyang bumalik sa nakaraan upang baguhin ang kasaysayan, ngunit sinabi ng sistema na sold out ang time reversing candy at ngayon ay maaari lang siyang mag-spin. Ngunit isang kaakit-akit na prutas lang ang nakuha niya. Bukod pa rito, may error ang sistema ngayon, kaya isang beses lang siyang makakapag-spin. Sa pagkakataong ito, kumalat na ang balita na tumanggap si Zhang Ye ng suhol. Bumalik siya sa bahay, at pagdating niya sa pinto ay narinig niyang sumisigaw si Yao Aimin, sinasabing nang sumikat lang siya, natuto na siyang tumanggap ng maruming pera. Pandaraya, dapat ay baliin niya ang kanyang mga binti. Walang magawa si Zhang Ye, kaya kinain niya ang kaakit-akit na prutas. Ang kanyang buong katawan ay nagliwanag, at pagkatapos ay nilakasan niya ang loob at kumatok sa pinto. Si Yao Aimin, na gustong bubugin siya kanina, ay biglang naramdaman na para siyang naliligo sa hangin ng tagsibol. Tinitigan ang kaawa-awang mukha ni Zhang Ye, sinabi ni Yao Aimin na hindi niya makakaya. Inanyayahan niya si Zhang Ye na pumasok sa silid at masuyong tinanong kung okay lang siya. Katahimikan si Chen Chen sa tabi, ang mundo ng mga matatanda ay talagang napakakomplikado. Lihim na naisip ni Zhang Ye na ang kaakit-akit na prutas na ito ay talagang malakas. Kailangan niyang samantalahin ang epekto ng gamot at humingi ng paumanhin sa publiko. Kaya agad niyang binuksan ang kanyang telepono at nagsimulang mag-live broadcast. Tunay nga, ang sinseridad ang pinakamalakas na sandata. Pagkatapos ng sinseridad na paghingi ng paumanhin, hindi lang siya pinatawad ng mga netizens, kundi sinabi rin na si Zhang Ye ay tiyak na sinadya ng iba. Sa lalong madaling panahon, sa tulong ng lahat, si Direktor Yang ay dinala ng legal na departamento ng kumpanya. Pagkatapos nito, ang tanging naghihintay sa kanya ay ang walang tigil na eroplano. Ngayon, nakatanggap siya ng tawag mula sa bodyguard ni Zhang Yuanqi. Sinasabing si Zhang Yuanqi ay nagtipon ng isang grupo ng mga sikat na artista at naghahanda na mag-record ng chorus version ng kanta Kung Pangarap Ko. Ngunit biglang may isang taong naaksidente sa kotse at hindi makarating, kaya umaasa silang mapalitan siya ni Zhang Ye. Dahil umaasa si Zhang Ye na makakaipon ng mas maraming fame points sa pamamagitan ni Zhang Yuanqi, masaya siyang pumayag. Mabilis na dumating si Zhang Ye sa recording studio at ang mga malalaking bituin sa loob ay nakabibighani. Ang editor dito ay nagtataka rin, hindi niya alam kung makakapigil ba sila sa pagtawa sa panahon ng pag-record. Tama, kung hindi ako nahihiya, ang iba ang nahihiya, ngunit ang kanilang galing sa pagkanta ay talagang napakahusay. Maging ang kanilang aura ay magkatulad, hindi madaling makahanap ng ganoong karaming tao. Si Yao Aimin sa kabilang panig ay naghihintay pa rin kay Zhang Ye na umuwi dahil nag-schedule sila na magtungo sa Kiyon Mountain para mag-tour bukas ng umaga. Pagkatapos ng pag-record, umaga na kinabukasan at nagmadali si Zhang Ye na umuwi, ngunit huli na siya. Nauna na sina Yao Aimin at Chen Chen. Sa oras na ito, ang dalawa ay naglilibot kasama ang isang tour guide. Sa lalong madaling panahon, umulan ng malakas at kailangan ng lahat na magtago sa isang kuweba upang maiwasan ang ulan. Tinawagan pa nila para humingi ng tulong, ngunit walang signal dito. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na may mangyayaring hindi inaasahan. Ang malakas na ulan ay nagdulot ng malawakang pagguho ng lupa sa lugar ng turista. Ang pasukan ng kuweba ay hinarangan ng mga bato at lupa at hindi na sila makalabas. Hanggang gabi, nakita ni Zhang Ye ang balita, ang Kiyon Mountain Tourist Area ay nagkaroon ng pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan, mahigit 10 turista ang nawawala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang kanilang kinaroroonan, nagpanik si Zhang Ye. Ang mga tao sa kabilang panig ay natrap na sa loob ng ilang oras, ngunit si Chen Chen ay hindi nag-alala dahil alam niyang ito ay isang mundo ng laro, tiyak na pupunta si Zhang Ye upang iligtas sila. Tunay nga, papunta na siya at binuksan pa niya ang sistema. Tayaan ang lahat ng fame points para mag-spin ng Lucky Charm, ngunit isang grupo lang ng random na bagay ang nakuha niya. Nang dumating siya sa tourist area, nag-aalala ang staff na mapanganib, kaya hinarangan nila siya at hindi siya pinapasok. Kailangan ni Zhang Ye na kumuha ng ibang daan paakyat sa bundok. Habang naglalakad siya, ay tinawag niya ang dalawa, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa ganitong paraan ay parang naghahanap ng karayom sa dayami. Kailangan niyang hanapin sila agad, kung hindi, ang bawat segundong pagkaantala ay nagdaragdag ng isa pang bahagi ng panganib. Kaya't binuksan niya ang sistema, pinili ang energy booster at animal language card. Ang kanyang buong katawan ay nagliwanag at sinimulan niyang tawagan ang mga hayop upang tanungin sila tungkol sa kinaroroonan ng dalawa. Sa sandaling ito, may boses na sumagot sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang napakagandang animated na snail. Ngunit ito ay naiintindihan dahil sa huli, ito ay isang mundo ng laro. Agad na tinanong ni Zhang Ye kung nakita ba nito ang isang grupo ng mga turista na dumaan dito. Tila ang language card na ito ay one way lang at makakatulong lang sa mga hayop na maunawaan ang sinasabi ni Zhang Ye. Walang magawa ang snail, kaya ginamit niya ang kanyang maliit at cute
na ulo upang patuloy na tumuro sa unahan. Sinundan ni Zhang Ye ang direksyon na tinuro ng snail at patuloy na naghahanap. Sa bawat snail na makikita niya, nilalapitan niya ito para tanungin. Ang bawat snail ay nagturo ng daan kay Zhang Ye na para bang inilagay ng mga karatula sa tabi ng daan. Kailangang sabihin na ang direktor ay talagang malikhain. Ang mga tao sa kabilang panig ay natrap na sa loob ng ilang araw at ang oxygen sa kuweba ay malamang na hindi na marami. Sa oras na ito, iminungkahi ng isang matandang lalaki na habang may baterya pa ang kanilang telepono, dapat silang mag-record ng isang video para sa kanilang mga pamilya. Kahit si Chen Chen, na sa simula ay hindi nag-aalala, ay kinuha ang kanyang telepono at nag-iwan ng huling mensahe para kay Zhang Ye. Agad na kinuha ni Yao Aimin ang telepono at inaliw ang lahat na dapat silang mabuhay ng may pag-asa, tiyak na may darating upang iligtas sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay natagpuan ni Zhang Ye ang lugar at lahat ay tuwang-tuwa. Ngunit nang matanggal lang ni Zhang Ye ang ilang bato, nag-alala si Yao Aimin sa kanyang kaligtasan at sinabihan siyang maghanap ng tulong. Sa sandaling ito, sinabi ni Zhang Ye na nakakita na siya ng isang bato at kapag natanggal ang batong ito, maililigtas na ang lahat. Ngunit nang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ilipat ang bato, sa wakas ay nabuksan ang pinto ng kuweba. Ang mga tao sa loob ay tumakbo palabas na parang mga bubuyog. Tinawag siya ng paulit-ulit ni Yao Aimin at Chen Chen at sa wakas ay nakarinig sila ng isang mahinang sagot. Nalaman na si Zhang Ye ay naipit sa ilalim ng isang malaking bato at mukhang mamamatay na siya. Agad na kinuha ni Yao Aimin ang kanyang telepono at tinawag ang emergency. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Zhang Ye kay Yao Aimin, maaari mo ba akong halikan? Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang kanyang paglalakbay sa mundong ito. Upang matupad ang huling hiling ni Zhang Ye, hinalikan siya ni Yao Aimin. Pagkatapos mahagkan, tumagilid ang ulo ni Zhang Ye at mukhang namatay na siya. Parehong umiiyak sina Chen Chen at Yao Aimin. Patuloy na niyayanig ni Yao Aimin si Zhang Ye, sinusubukang gisingin siya. Inihiling na mamatay siya sa katandaan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ngayon. Lumalabas na nagpapanggap lang si Zhang Ye. Kung hindi siya bubugbugin, talagang malaking kawalan sa luha ng dalawang magagandang babae. Noong gabi, dinala ni Zhang Ye si Yao Aimin sa party ni Zhang Yuanqi. Sa oras na ito, may isang dayuhan na nambubuli sa waitress. Lumapit si Yao Aimin at sinipa siya, kaya natumba siya. Lumabas na siya ang sikat na world master ng bilyar, si Qian Deluo. Sinabi ni Zhang Ye na walang dapat ipagmalaki ang isang master ng bilyar. Kahit ang 7 taong gulang na bata sa kanilang lugar ay marunong maglaro. Hindi kailanman na insulto si Qian Deluo ng ganoon, kaya hinamon niya si Zhang Ye. Si Zhang Ye ay bagong aral lang sa martial arts at naghahanap ng lugar para magsanay, kaya agad siyang pumayag. Tapos na, sinabing labanan, bakit naging bilyar? Ngunit ang mga salita ay nasabi na, hindi na ito mababawi. Nagmadaling tumakbo si Zhang Ye sa banyo, tinawag ang sistema. Ngunit sa araw na ito ay may maintenance at upgrade ang sistema. Hindi ko alam kung sino ang pinaparinggan nito, ngayon ay kailangan niyang isugal ang lahat. Mabilis na nagsimula ang laro, si Qian Deluo ay agad na nakakuha ng sunod-sunod na puntos. Pagdating kay Zhang Ye, mabilis na naging 6-0 ang score. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo siya. Binuksan ni Zhang Ye ang super system, pumili ng energy booster. May isang walang kamatayang kasabihan sa bilyar, ang lakas ay lumilikha ng mga himala. Pumwesto si Zhang Ye, na ikinamangha ng lahat, ang tama ito ay diretsong tumagos sa puting bola. Kahit ang dalawang eksperyensadong referee ay hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng pag-uusap, sa huli ay si Zhang Ye pa rin ang natalo. Mukhang hindi sapat ang energy booster para manalo sa laro. Walang magawa si Zhang Ye, pumunta siya sa banyo at tinawag ang sistema. Ngayon ay ang secret billiard technique lang ang magagamit niya. Bumalik si Zhang Ye sa eksena, humingi ng pahintulot sa referee na huwag gamitin ang stick dahil napakalakas ng kanyang kamay. Kasabay ng pagsasalita, madali niyang nabali ang stick sa kanyang kamay. Nagpakita si Qian Deluo ng paghamak at syempre ay hindi siya tutol. Inisip din ng referee ang eksena kung saan tinagos niya ang puting bola, kaya pumayag siya. Pagdating sa tira ni Zhang Ye, naghanda siya na tamaan ang bola. Pagkatapos ng isang serya ng mga manyobra, ginamit ni Zhang Ye ang kanyang daliri upang makakuha ng sunod-sunod na puntos. Sa wakas ay nanalo si Zhang Ye sa unang round na may score na 6-1. Sa oras na ito, si Tian Bin Sabar ay malapit ng mabaliw dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang taya na matatalo si Zhang Ye. Kung may nangyaring mali, siya ay mawawala at si Zhang Ye ay nagpatuloy sa kanyang operasyon. Ang score ay nagiging mas malapit at sa lalong madaling panahon ay umabot na sa deciding round. Pagkatapos ng mahigit 1-0 round, nasugatan na ang daliri ni Zhang Ye, habang si Qian Deluo sa kabilang panig ay patuloy na nakakakuha ng mga puntos. Walang magawa, kailangan ni Zhang Ye na gamitin ang malas na anting-anting. Ang mga pamilyar sa madla ay tiyak na alam ang kapangyarihan ng malas na anting-anting. Lumapit siya kay Qian Deluo, binati siya. Akala ng kalaban ay aamin na siya ng pagkatalo at hinamon pa siya. Agad na sinamantala ni Zhang Ye ang pagkakataon at idinikit ang malas na anting-anting sa kanya. Tunay nga, ang pinakamahalagang tira na ito ay nadulas. Sa oras na ito, tinukso pa siya ni Zhang Ye. Pagdating sa tira ni Zhang Ye, ngunit ngayon ay nasugatan na ang kanyang daliri at wala na itong katumpakan. Ang laro na malapit ng manalo ay muling naging tira ni Qian Deluo. Sa sandaling ito, ang malas na anting-anting ay malapit ng sumabog at nalaman na pinalo ni Qian Deluo ang bola sa maling direksyon. Nanalo si Zhang Ye dahil sa puting bola na pumasok sa butas. Ang master ng bilyar ay pinalo ang puting bola sa maling direksyon. Napakahirap paniwalaan.
Ang puting bola pala ay umiikot pa rin sa lugar na iyon sa mataas na bilis dahil sa paggamit ng daliri ni Zhang Ye. Hindi siya marunong mag-introspect at sinisi pa si Zhang Ye. Ngayon, naglalakad sa park sina Zhang Ye at Chen Chen kasama ang aso. Bigla siyang gustong umihi kaya tumakbo siya sa isang tagong sulok para magdililig ng halaman. Sa sandaling ito, may isang figura sa tabi na pumulot ng isang ladrilyo at ang taong ito ay si Tianbin. Agad na hinuli si Zhang Ye para i-blackmail at pagkatapos ay lumitaw ang eksena sa simula. Ngayon ay maganda na. Sa simula ay pera lang ang gusto niya. Ngayon ay nabunyag pa ang kanyang pagkatao. Agad na naghanda si Tianbin na makipaglaban kay Zhang Ye. Sa oras na ito, ang dalawang alien frogs na nagmamasid dito ay naging balisa. Kung ma-check si Zhang Ye ng Aegis sa larong Z-check, mabubura ang data at ang laro ay kailangang magsimula muli at ang mga dating pagsisikap ay mawawala ng kabuluhan. Ang dalawang palaka ay handa na upang iligtas ang tao. Sa kabilang panig, nang akmang susugod si Tianbin, biglang nagkaroon ng kulog at kidlat sa silid. Sa wakas ay nailigtas si Zhang Ye habang si Tianbin ay dinala sa mental hospital. Ngayon, nakatanggap si Zhang Yuanqi ng isang imbitasyon para sa isang musical tungkol sa isang mag-asawa na nagmamahalan ngunit mahigpit na tinututulan ng kanilang mga pamilya. Sa huli, nalampasan nila ang lahat ng hadlang at nagkasama. Inisip ni Zhang Yuanqi na mayroon pa ring ilang problema sa script. Sinabi ng direktor na gumagawa sila ng mataas na sining, hindi garbage movie. Ngunit naramdaman ni Zhang Yuanqi na ang sining ay para sa madla at hindi dapat habulin ang pagiging superior. Sa huli, humingi ng tulong si Zhang Yuanqi kay Zhang Ye. Pagkatapos basahin ang script, lumapit si Zhang Ye sa direktor. Naramdaman niya na masyadong maayos ang kwento. Ang buhay ay may ups and downs, paano magiging laging maaliwalas ang lahat. Bukod pa rito, ang ganitong uri ng maaliwalas na plot ay hindi gaanong nakakaantig kaysa sa trahedya. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang kwento ni Romeo at Juliet sa lahat. Nakinig ang lahat na may malaking interes, ngunit ito ay isang musikal, kaya kailangan ding baguhin ang musika. Inisip ni Zhang Ye ang Fate Symphony sa totoong mundo, ngunit hindi siya marunong sa musika, kaya maaari lang siyang mag-hum at hayaang sundan siya ng lahat. Unti-unting nagbabago rin si Zhang Ye. Dati, siya ay napakatapat tungkol sa copyright ng kanta, ngunit ngayon, ang plagiarism ay naging napaka-normal. Pagkalipas ng ilang sandali, ang musikal ay ginanap sa mga pangunahing teatro, at mabilis itong naging sikat, at dahil dito, sumikat din si Zhang Ye. Ang musikal, pinagbibidahan ni Zhang Yuanqi at dinidirect at nilalapatan ng musika ni Zhang Ye ay nakatanggap ng maraming papuri. Ang pagtatanghal ay pinalawig ng 1-0 pang palabas at ang mga tiket ay napakahirap bilhin. Napansin din ni Shen Shen ang pagbabago ni Zhang Ye at tinanong siya kung paano niya ito planong lutasin. Ipinaliwanag ni Zhang Ye na gusto rin niyang idagdag ang pangalan ng orihinal na may akda, ngunit ang mga taong ito ay hindi umiiral sa mundong ito at walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pera, magiging mayabang sila. Sa oras na ito, nag-aalinlangan din si Zhang Ye at pumunta sa banyo upang humingi ng tulong sa sistema. Kumuha ang sistema ng isang bote ng confidence potion at sinabi sa kanya na pagkatapos uminom nito, mas magiging kumpiyansa siya at makakagawa ng tamang pagpipilian. Ito ay magpapadali sa pagkuha ng mga puntos ng reputasyon at maaga siyang makakabalik sa totoong mundo. Walang pag-aalinlangan si Zhang Ye na ininom ang buong bote ng gamot. Mula noon, si Zhang Ye ay ganap na pumasok sa maling landas. Unti-unting naging mayabang si Zhang Ye at ipinakita ito sa labas. Ngayon, dumadalo siya sa isang press conference at sinabi ng host na ibahagi niya ang kanyang saloobin sa pagsulat ng Romeo at Juliet. Sinabi pa ni Zhang Ye na sa katunayan, ang dramang ito ay bahagi lamang ng malaking iceberg ng kanyang maraming obra maestra. Ang mga artista sa buong mundo ay hindi katumbas ng kanyang talento. Ang confidence potion na ito ay talagang nagpapawalang halaga sa sarili ng isang tao. Pagkatapos, kumpiyansa pa si Zhang Ye na tumugtog ng piano. Nadama ni Yao Laimin at Shen Shen na hindi na siya ang Zhang Ye na kilala nila kaya umalis sila kaagad. Nagpanggap si Tianbin bilang doktor, tumakas sa mental hospital at nagkita sila ng hindi sinasadya sa isang hot pot restaurant. Voluntaryong humingi ng tawad si Tianbin kay Zhang Ye para sa mga ginawa niya noon at sinabi rin niya na nawalan na siya ng trabaho, iniwan siya ng kanyang asawa at mayroon siyang malaking utang kaya hindi siya makauwi. Nakita ni Zhang Ye ang kanyang kasalukuyang kalagayan at medyo naawa siya kaya pinatawad niya siya at inayos na maging kanyang personal assistant. He also became more and more accustomed to his old ways, his reputation grew, at naging pinakasikat na bituin sa mundo. Hindi lamang binago ang kanyang hitsura, kundi bumili din ng napakalaking bilya. Si Tianbin ay nanliligaw sa lahat ng paraan, at tinulungan pa si Zhang Ye na tumanggap ng maraming public service advertisements, na sa katunayan ay kumita ng hindi maliit na benepisyo mula rito. Si Tianbin din ang naging pinakapinagkakatiwalaang tao ni Zhang Ye. Ngunit ang ambisyon ni Tianbin ay hindi lamang huminto doon, nilapitan niya si Zhang Ye para makuha ang lahat ni Zhang Ye. Sumunod, siniraan ni Tianbin ang reputasyon ni Zhang Ye sa pamamagitan ng iba't ibang channel at sinadya niyang baguhin ang mga gawa ni Zhang Ye kaya naisip ng lahat na naubos na si Zhang Ye. Ngayon, si Zhang Hua ay dumating upang hanapin si Zhang Ye. Sinabing gusto niya ang isang babae, ngunit siya ay nag-iisa sa loob ng 20 taon at walang ideya kung paano manligaw ng mga babae. Kaya, dinala siya ni Zhang Ye upang pumili ng mga damit, baguhin ang kanyang sarili at maingat na itinuro sa kanya kung paano
paano gamitin ang kutsilyo at tinidor. Ngunit ang uto-utong nakababatang kapatid na ito ay patuloy na tinatawag siyang kuya kapag nakakakita siya ng magandang babae na talagang isang mahal na kuya. Pagbalik sa hotel, abala pa rin siya sa pagkain ng pakwan at panonood ng mga pelikula. Nang tanungin siya ng magandang babae kung anong oras na, sinabi niyang medyo late na at inalok siyang ihatid pa uwi. Ang galaw na ito ay ikinagulat ng babae na nag-isip, nandito na ako sa hotel kasama ka at gusto mo pa akong ihatid pa uwi. Kaya, sinimulan niyang mangakit ng husto na nagsasabing gusto niyang maligo. Hulaan mo kung ano ang sagot niya. Sinabi niya sa babae na maligo ng komportable at huwag kalimutang isara ang pinto pagkatapos maligo. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, kaya inanyayahan ng babae si Zhang Ye sa hotel para mag-relax. Sinubukan niya ang lahat ng uri ng panunukso at pagpaparamdam upang sumikat, ngunit hindi na tinag si Zhang Ye na nagpagalit sa babae. Sa sandaling ito, tumawag si Tian Bin at ang dalawa ay nagkaintindihan. Di nagtagal, ang balita na sinusuportahan ni Zhang Ye ang isang aktres ay nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Hindi binigyan ni Tian Bin si Zhang Ye ng daan para bumalik at habang siya ay lasing na lasing, inilipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian at copyright sa kanyang pangalan. Kinabukasan, nang magising si Zhang Ye, nasa mental hospital na siya. Habang nalilito siya, binigyan siya ng direktor ng isang tablet na lumabas na isang video niya na tumatakbo ng hubad sa kalsada. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Tian Bin. Kinagabihan, binisita siya ni Tian Bin at sinabi sa kanya na ang mga copyright ng kanyang mga gawa at lahat ng kanyang ari-arian ay inilipat na sa kanyang pangalan. Gusto rin niyang ipatikim kay Zhang Ye ang pakiramdam ng pagiging nakakulong sa mental hospital. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zhang Ye na si Tian Bin ay nasa tabi niya sa lahat ng oras, naghihintay lamang ng pagkakataong makaganti. Kinabukasan, nagdao si Tian Bin ng isang espesyal na press conference na nagsasabing ang inspirasyon para sa mga nakaraang gawa ni Zhang Ye ay nagmula sa kanya. Bukod pa rito, nabawi na niya ang lahat ng copyright at sa hinaharap, hihigit pa siya kay Zhang Ye at magsusulat ng mas maraming gawa. Sa kabilang banda, natuklasan ni Zhang Hua ang recorder na iniwan ni Zhang Ye. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat na si Zhang Ye ay napasok sa isang bitag. Pagkatapos, hinanap ni Zhang Yuanqi ang aktres, ibinigay sa kanya ang recorder at hiniling na sabihin niya ang totoo. Si Zhang Ye ay nasa mental hospital din sa loob ng ilang sandali. Natuklasan niya na ang pagkanta para sa mga pasyente at pagbibigay ng kaligayahan sa lahat ay maaari ding magpapataas ng kanyang mga punto sa reputasyon. Sa sandaling ito, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng kahilingan ng sistema na makaipon siya ng mga punto sa reputasyon na kung saan ay ang paglingkuran ang iba, pagdadala ng kaligayahan at positibong enerhiya sa mga tao. Sa halip na basta-basta lang sumikat. Sa sandaling ito, mayroong dalawang babae na nagpanggap na asawa ni Zhang Ye at nais siyang iligtas. Inaasahan na ni Tian Bin na gagamitin nila ang trick na ito at sinabi pa niya sa doktor na si Zhang Ye ay walang ama o ina, kaya wag silang magpaloko. Bukod pa rito, ang custody ni Zhang Ye ay nasa kamay ni Tian Bin ngayon. Sa puntong ito, maaari lamang nilang ayusin ang isang tao upang lihim siyang iligtas. Sa gabi, ang bodyguard ni Zhang Yuanqi ay lihim na pumasok sa mental hospital. Upang matiyak ang kaligtasan, tinawag muli ni Zhang Ye ang sistema upang mag-draw ng gantimpala. Hinimok pa siya ng three-fingered guy na ito na bumili ng confidence potion. Sa kabutihang palad, si Zhang Ye ay nagising na ngayon at nanalo ng isang lucky charm. Agad niyang idinikit ang lucky charm sa bodyguard ni Zhang Yuanqi. Plano nilang ilabas si Zhang Ye sa mental hospital sa ganitong paraan. Nagsimulang gumana ang lucky charm at isang pasyente na nakatayo sa pasilyo ay nakatulog. Pagkatapos, isang pader ang humarang sa paningin ng nurse. Ngunit nang makarating sila sa pinto, natuklasan nila na ito ay nakalock. Yumuko sila at mayroong isang medical staff card sa sahig. Pinulot ito ng bodyguard ni Zhang Yuanqi. Sinwipe ang card at agad na bumukas ang pinto. Pagbaba sa ground floor, muling suminag ang lucky charm. Nakapulot siya ng 100 yuan. Ang dalawa ay matagumpay na nakatakas sa ganitong paraan. Ngunit ngayon, ang pinakamahirap na problema ay ang mabawi ang kustodya. Sa ganoong paraan, makakatakas sila sa kontrol ng kalaban na si Tian Bin. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Zhang Hua na dapat silang magpadna test. Palagi rin siyang naghihinala na si Zhang Ye ay anak sa labas ng kanyang ama. Ang ideyang ito ay tila hindi masama. Si Zhang Hua, pagkatapos ng lahat, ay siya mismo sa mundong ito. Mabilis na pumunta ang dalawa sa ospital. Nang lumabas ang mga resulta, natigilan silang dalawa. Sila ay talagang magkapatid. Mabilis na nalaman ng mga magulang ni Zhang Hua ang tungkol dito. Pareho silang naghihinala na si Zhang Ye ay anak sa labas ng isa't-isa. Ang isang time-traveling movie ay biglang naging isang long-running family drama. Kaya, tahimik na kinuha ng ina ang buhok ng kanyang asawa at ni Zhang Ye para sa isang fake test. Ngunit hindi inaasahang nakita niya ang kanyang asawa dito. Lumabas na hawak din niya ang buhok ng kanyang asawa at ni Zhang Ye upang magpatest. Nang magkita ang dalawa, nag-away sila at pareho nilang inakala na ang isa't-isa ay nagloko noong sila ay bata pa. Nagsimulang magtulakan ang dalawa at pumasok upang magpatest. Nang lumabas ang mga resulta, pareho silang natigilan. Ang mga resulta ay nagkumpirma ng kaugnayan ng dugo. Agad na nag-react ang matandang lalaki at sinabing malamang nakambal sila. Dapat na nagkamali ang doktor sa ospital. Nang marinig ito ng asawa
asawa, nagsimula rin siyang mag-isip-isip. Noong siya ay buntis, kaya niyang kumain ng pagkain para sa 3 tao ng mag-isa. Bukod pa rito, si Zhang Ye ay medyo kamukha niya. Sa sandaling ito, dumating din ang magkapatid. Agad na niyakap ng mag-asawa si Zhang Ye. Sa ganoong paraan, si Zhang Ye ay nagkaroon ng tunay na mga magulang at isang utu-utong nakababatang kapatid. Sa pagkakaroon ng isang tagapag-alaga, si Zhang Ye ay sa wakas ay nakalabas na sa mental hospital. Ang susunod ay ang pagbabalik sa publiko. Inimbitahan siya ni Zhang Yuanqi na sumali sa isang end-of-year show. Dahil sa pagganap na ito, nagkaroon muli si Zhang Ye ng maraming babaeng tagahanga. Paglabas niya, nakita niya ang isang sikat na lalaking aktor na nabangga ang isang babaeng tagahanga. Mabilis na tinulungan ni Zhang Ye ang babae na makatayo at hinanap ang aktor. Sinasabi sa kanya na humingi ng tawad. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay hindi lamang tumanggi na aminin ang kanyang pagkakamali, kundi naging napakamayabang pa. Hinarang siya ni Zhang Ye at hindi siya pinahintulutang umalis. Agad niyang inutusan ang kanyang bodyguard na saktan si Zhang Ye. Pagkatapos nito, pumunta si Zhang Ye sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Matapos siya sa atin ang insidente, sinabi ng pulisya na bagaman siya ay nanakit, ang kasalanan ay talagang sa kabilang panig. Bukod pa rito, ang saloobin ni Zhang Ye sa pag-amin ng kanyang pagkakamali ay napakaganda, kaya pinakawalan siya kinabukasan. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Matapos malaman ang katotohanan, agad na itinuring ng mga tagahanga si Zhang Ye bilang isang bayani. Dahil dito, muling sumikat si Zhang Ye. Ngayon, isang sikat na direktor ang nag-imbita sa kanya na gumanap sa Fist of Fury. Ang direktor na ito ay ang pamilyar na si Jiten Dasheng. Ang martial arts director ay isang lumang kakilala din, si Datong Ming na hindi mukhang matalino. Daladala niya ang aura ng isang bida, at hanggang gumaganap siya sa isang pelikula, madali niyang maililigtas ang mga tao mula sa mga kontrabida. Sa daan pa uwi, hindi inaasahang nakita niya ang Terracotta Army ni Qin Shi Huang. Sa ganitong paraan, nakamit niya ang tagumpay at kasikatan. Ngayon, nais lamang ni Zhang Ye na mag-focus sa pag-ibig. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Zhang Ye ang kanyang pamilya sa isang paglalakbay. Natuklasan ng kanyang ina na mayroong mahjong tournament na ginaganap sa lugar. Agad siyang nagparehistro upang sumali. Ang ilang dekada ng paglalaro ng mahjong ay hindi nasayang at mabilis siyang umangat sa ranggo. Ngunit ang mga sumunod na laban ay lalong naging abnormal at ang kalaban ay nagpakita ng mga palatandaan ng pandaraya. Agad na hinanap ni Zhang Hua si Zhang Ye. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang malapit na sitwasyon kay Yao Laimin at kinuha niya ang singsing upang mag-propose. Pagkatapos ay dumating si Zhang Hua, sinabing inaapi ang kanilang ina at hinila si Zhang Ye palayo. Sinabi ni Zhang Hua sa kanya na ang kanilang ina ay natalo mula simula pa. Tiningnan ito ni Zhang Ye at natuklasan na may problema. Malinaw na nagbibigayan sila ng senyales sa pamamagitan ng iba't ibang kilos. Diretsong tinawag ni Zhang Ye ang kanilang pandaraya. Ngunit dahil wala siyang ebidensya, siya ay itinaboy palabas ng security. Hindi matanggap ni Zhang Ye ang galit na ito, kaya nagpasya siyang sumali sa kompetisyon at bigyan ang 3 taong ito ng leksyon. Bago ang laban, binuksan niya ang sistema na balak bumili ng ilang Lucky Charms. Ngunit sinabi sa kanya ng 3-fingered guy na maaari lang siyang bumili ng isa sa bawat pagkakataon. Matagal ang kompetisyon at isang piraso ay hindi sapat. Sa unang pagkakataon, nanalo siya ng isang Lucky Charm at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-ikot. Sa pagkakataong ito ay mas malakas pa, nanalo siya ng isa 0 piraso. Ang operasyong ito ay nagpakanga sa 2 palaka. Sa ganitong paraan, dala-dala ni Zhang Ye ang mga Lucky Charms, nilagpasan ang bawat antas at nakarating sa finals. Ang mga kalaban ay ang 3 mandaraya na nambubuli sa kanyang ina. Mabilis na nagsimula ang laro. Ang lalaking Ise ay patuloy na nanunuya kay Zhang Ye. Hinihimok si Zhang Ye na magsimula kaagad. Ngunit sinabi ni Zhang Ye na parang nanalo na siya. Sa unang laro, nakakuha siya ng straight flush, isang winning hand. Huwag nang magsalita pa, nagpatuloy ang laro at nakita ng lalaking Ise na hindi maganda ang sitwasyon, kaya nagbigay siya ng senyas sa kanyang kasamahan sa koponan. Tinignan ito ni Zhang Ye at nahulaan ang kanyang intensyon na nagpatawa sa itim na lalaki sa harap niya. Pagkatapos ay dumating ang lahat ng uri ng panalo, double 7 pairs, all 1 suit 3 month, big 4 blessings mixed 1 suit, at B. Gaya ng inaasahan, tinalo ni Zhang Ye ang 3 tao. Siyempre, ang nanalo ay labis na nasasabik, ngunit ang organizer ay hindi. Ang jade ring na ginawa niyang premyo para sa kompetisyon ay para lamang sa advertising, at hindi talaga niya ito gustong gamitin bilang premyo. Kaya, espesyal siyang nag-imbita ng 3 mahjong masters. Upang panatagin ang loob ng organizer, ipinakita ng mga masters ang kanilang mga kasanayan. Ang una ay tinawag na Divine Calculator sa mundo ng ilalim. Mayroong napakatalinong bihi, at mayroon ding kahanga-hangang kasanayan sa pagkuha ng mga card. Ang pangalawa ay tinawag na Smiling Fox. Naniniwala siya na mas maganda ang mabilis na pagpaplano kaysa sa mabagal na pagpaplano. Ang pangatlo ay binansagang Snake Hand, at 3 beses na siyang nagwagi sa World Championship at tinawag na Asian Straight Face God. Ngunit naramdaman pa rin nila na hindi sila ligtas, kaya gilihim nilang nakipagkita kay Zhang Ye. Gusto nilang suhulan siya para kusang loob niyang iwan ang kompetisyon. Hindi na tinag si Zhang Ye, sinabi niya na sa mundo, bukod sa honey trap, walang ibang bagay na nakakaakit sa kanya. Upang makuha ang kahinaan ni Zhang Ye, nag-ayos sila ng mga tao para sundan siya. Sa oras na ito, hindi siya nakakaalam dahil nakikipag-ugnayan siya sa espiritual sa magandang propesora. Mas lalo siyang humahanga sa kanyang talento, hindi lamang
lang niya pinapahalagahan ang kanyang tula, musika, at pagpipinta, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa arkeolohiya, isang tunay na bersyon ng isang White Horse Prince. Ngunit mayroon ng mahal si Zhang Ye at gusto niyang mag-propose sa isang babae, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Ang hindi sinasadyang aksyon ni Zhang Ye ay nagtulak sa magandang babae sa isang hukay ng apoy. Ang eksenang ito ay kinunan din ng taong sumusubaybay. Mabilis silang dumating sa venue ng finals. Ang tatlong matatagumpay na manlalaro ay nagpakita ng sama-sama, hindi lamang sikat kundi pati na rin mga profesional na atleta. Hindi rin nagpahuli si Zhang Ye, ang kanyang uniforme ay napakagarbo. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, nagsimula ang laro. Napakaganda ng mga baraha ng tatlong manlalaro at agad silang naglagay ng taya. Ang kanilang mga mata ay maihalong panunuya at pangutya na para bang sinasabi nila kay Zhang Ye na tiyak siyang matatalo. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat. Dahil sa suporta ng Lucky Charm ng Super System, muling naghari si Zhang Ye sa mundo sa pamamagitan ng kanyang protagonist aura. Kahit si Snake Hand na hindi pa nakakapag-shoot ay nag-shoot. Ang susunod ay isang one-sided na labanan, ibang hindi pa nakikitang malalaking baraha ang patuloy na lumalabas na nagpapahanga sa dalawang komentarista. Maging ang batikang si Snake Hand ay kinabahan. Upang maprotektahan ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, binigyan ng lalaki ang bawat isa sa kanila ng Lucky Charm. Dahil lang sa nililigawan niya ang propesora sa gabi, ang resulta ay nakuhaan siya ng litrato. Upang manalo, dinakip ng mga organizer ang babae na napagkamalang kasintahan niya. Sa paligsahan sa pagpapoker, ang lalaki ay nananalo sa lahat ng laban gamit ang Lucky Charm na nagpapawi sa tatlong bihasang manlalaro ng poker. Dinakip nila ang kanyang kasintahan para i-blackmail. Tiningnan ng lalaki ang kasintahan sa tabi niya. Naguluhan siya. Nagbiro ang lalaki na sige, gawin mo. Akala ni Snake Hand ay hindi narinig ng binata, kaya inulit niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi maintindihan ng tatlong bihasang manlalaro kung ano ang nangyayari at inilabas ng lalaki ang larawan. Nang makita ng lalaki ang larawan, agad niyang naintindihan. Upang maprotektahan ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, binigyan ni Zhang Ye ang bawat isa sa kanila ng Lucky Charm. Sa wakas, sinabi ni Zhang Ye ang totoo sa kanyang kasintahan. Sinabi niyang binlockmail siya. Kung hindi niya sadyang gawing madali ang laro sa kompetisyon, susulatan nila ang propesora. Sa oras na ito, nag-react din ang kasintahan at kinuwestiyon ang hindi malinaw na relasyon ng dalawa. Bakit hindi kanya dinakip upang itanggi ang relasyon sa propesora at para iligtas ng kasintahan ang tao? Agad na sumumpa ang lalaki na wala siyang relasyon sa babae. Kung siya ay nagsisinungaling, siya ay susumpain at B. Nang makita na ganoon ka-cooperative si Zhang Ye, pumayag ang kasintahan na iligtas ang tao. Kahit na napakahusay ng kasintahan sa martial arts, hindi pa rin siya mapakali na ipagbanta ang kanyang buhay, kaya binigay niya sa kanya ang huling Lucky Charm. Ang mga susunod na laro, siya ay haharapin niya ng mag-isa. Ang mga organizer sa kabilang panig, upang masiguro ang kaligtasan, ay nais ding dakpin ang kanyang pamilya. Ngunit lahat sila ay binigyan ng Lucky Charm. Isang one-sided na pagsira sa swerte ang nagsimula. Ang unang nagpakita ay ang nakababatang kapatid na lalaki na nagyoga. Nang sasalakayin na sana ng assassin, tinamaan siya ng isang soccer ball. Kaya't itinakot niya ang batang naglalaro ng soccer. Pagkatapos, hinabol ng ama ng bata ang assassin sa buong paligid. Ang pangalawang target ay ang kanyang mga magulang. Ang resulta ay naligaw ang mag-asawa at patuloy na naglibot-libot, hindi mahanap ang daan pauwi. Ang assassin sa kabilang panig ay nahirapan din. Ang pangatlo ay si Chen Chen, ang matakaw na batang babae. Dahil sa dami ng dala niya, nalaglag niya ang isang saging sa sahig. Nang sasalakayin na sana ng assassin, nahati siya sa gitna. Ang pang-apat ay ang kasintahang si Yao Aimin. Dumating siya para iligtas ang dinakip na propesora. Nakasuot siya ng itim, naglakad sa koridor, at natuklasan ang mga gwardyang nakabantay sa pinto. Nahulaan niya na ito ang detention area. Mabilis siyang pumasok at sinira ang pinto. Sa harap ng malakas na babae, ang assassin na ito ay halatang may kakayahan. Ang isang mid-class exercise ay nagpapakita ng lakas. Kahit si Yao Aimin ay kailangang maging seryoso sa pagharap. Ngunit ang Lucky Charm ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magpakita. Biglang inatake sa puso ang assassin at bumula ang bibig. Mabilis na naghagis ng panakot ang pangalawang assassin. Ngunit nasalo ito ni Yao Aimin. Sa ganitong paraan, nailigtas ang propesora. Mabilis na nagsimula ang ikalawang laro. Dahil walang Lucky Charm, naging baguhan siya, patuloy na natatalo sa poker table. Sa harap ng sunod-sunod na atake ng tatlong bihasang manlalaro, wala siyang lakas na lumaban. Upang makabili ng mas maraming Lucky Charms, nagmungkahi siyang pumunta sa banyo, ngunit tinanggihan siya ng referee. Sinabi rin ito na kung kinakailangan, maaari silang mag-resolve on the spot sa oras na ito. Ang kanyang mga kamag-anak ay isa-isang bumalik. Ang kanyang kasintahan ay nagsignal din sa kanya, at sa oras na ito, naging kampante ang lalaki na lumaban. Ngayon, kailangan lang manalo sa larong ito upang masigurado ang tagumpay. Inisip ng lalaki na sa teknikal na aspeto, hindi siya kalaban sa kanila. Kaya, maglalaro siya ng isang magic trick sa kanila. Ipinrint niya ang mga baraha sa kanyang mukha at sinadyang ipakita ito kay Snake Hand. Akala ni Snake Hand na nakikinig siya sa baraha ng kalalakihan, kaya pinalitan niya ang bagong nakuha na baraha ng kalalakihan sa baraha ng silangan, at sa huli ay inilabas din niya ang baraha na iyon. Ang resulta, muling nakakuha ng 8 si Zhang Ye. Hindi ka panipaniwala, muling nakakuha. Kailangan mong malaman na ang tatlong international masters na ito ay natalo sa 8. Lumabas na ginamit niya ang lalaking pendant na bigay sa kanya ng kanyang ina, na isang panlilin lang. Sa huli, nanalo siya na may pinakamataas na kabuang puntos. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito upang mag-propose sa kanyang kasintahan. Sa harap ng isang walang kapantay na jade ring, ang ganda ay walang magawa
magawa kundi sumuko. Nag-play card ang dalawa sa gabing iyon. Ang mga dayuhan ay nagpuyat para manood ng live broadcast, kaya nagkaroon sila ng dark circles sa ilalim ng mata kinabukasan. Sa kabila ng lahat, nakumpirma na ang relasyon niya sa kanyang kasintahan. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kinabukasan dahil ang mundo ng laro ay darating din sa katapusan. Kung babalik siya sa realidad, ano ang mangyayari sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan dito? Sa mundong ito man o sa kanyang sariling mundo, hindi ba kailangan niyang magdusa ng sakit na ito? Nagdesisyon si Zhang Ye na manatili rito magpakailanman. Ngunit sinabi sa kanya ng dayuhan na lahat ng mga manlalaro na nag-isip nito ay sa huli ay pitroseso ng sistema. Ang lalaki ay lihim na bumalik sa kanyang silid at kinailangan pa niyang harapin ang kanyang labis na demanding na kasintahan. Agad niyang tinanong si Zhang Ye kung dahil ba nakuha na niya ito, kaya hindi na niya pinahahalagahan at nagbago pa ng isip at inabandona siya. Kung gagawin mo iyan, babaliin ko ang mga binti mo at ako na ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Nakaantig sa puso ni Zhang Ye ang matapang na salitang ito ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, binigyan siya ng kanyang kasintahan ng isang regalo. Sa realidad, ang lalaking pendant na ito ay ang engagement token ni Zhang Ye at ito rin ang susi para makapasok siya sa mundo ng laro. Hindi niya inaasahan na dito, ito ay ang pamanang kayamanan ng kanyang kasintahan. Nakaantig, ang lalaki ay nagbigkas ng isang talumpati mula sa kanyang puso. Ngayon, nagpo-promote siya ng kanyang pelikula, habang si Tian Bin, ang kanyang kalaban, dahil wala nang matakbuhan, ay nagdesisyon na gumawa ng isang mapanganib na bagay. Kaya, hinarangan niya ang lahat ng mga daanan, nagbuhos ng gasolina sa buong sahig, at sa huli ay sinunog ang sinehan. Agad na tumunog ang fire alarm sa koridor at makapal na usok ang bumalot sa sinehan. Sa wakas, napansin ng naghihiyawang audience ang kakaibang pangyayari at nagsimulang magtakbuhan palabas sa pinto. Sa gitna ng kaguluhan, nawala din ni Zhang Ye ang kanyang mga mahal sa buhay at nagkagulo ang buong sinehan. Ang mga mabilis na nakatakbo ay nakarating sa pinto, ngunit nakakandado na ito ni Tian Bin. Maaari lang umakyat sa hagdanan ang lahat. Nag-aalala si Zhang Ye na hinahanap ang kanyang mga mahal sa buhay sa gitna ng karamihan, ngunit hindi niya sila makita. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao ay nasuffocate sa usok at ang emergency exit sa bubong ay nakakandado din. Sa oras na ito, naramdaman ni Zhang Ye na seryoso ang sitwasyon. Kung patuloy na magpapatuloy, lahat ay maiipit at mamamatay dito. Kaya, agad siyang naghanap ng dayuhan. Ngunit sinabi sa kanya ng dayuhan na natapos na niya ang misyon na itinakda ng sistema at tapos na ang laro. Ngayon ay maaari na siyang bumalik sa tunay na mundo sa pamamagitan ng pendant na ito. Ngunit matagal nang naninirahan si Zhang Ye dito at nagkaroon na siya ng damdamin sa mga tao at lahat ng bagay dito. Kahit na sa huli ay kailangan siyang bumalik, kailangan niyang tiyakin na lahat ng tao dito ay ligtas. Kaya, ginamit niya ang kanyang fame points para bumili ng isang time reversal candy at ang natitira ay ginamit niya para bumili ng Lucky Charm. Ginawa niya ito para lang mas marami siyang maligtas na tao. Hindi na marami ang fame points ni Zhang Ye. Ang bilang ng mga taong natrap sa koridor ay tumpak na kinakalkula ng sistema. Sa fame points ni Zhang Ye, imposibleng iligtas ang lahat. Pagkatapos, ginamit ni Zhang Ye ang time reversal candy upang bumalik sa 3 minuto ang nakalipas at patuloy na naghagis ng Lucky Charms sa karamihan. Ang kanyang fame points ay patuloy na bumaba at sa huli ay ginamit niya ang lahat ng kanyang huling puntos. Ayon sa mga patakaran ng sistema, mamamatay siya at hindi mabubuhay sa totoong mundo. Sa huling ilang segundo ng pag-ira ni Zhang Ye, ang mga taong ito ay dahan-dahang binaligtad ang sitwasyon sa tulong ng Lucky Charm. Maging ang emergency exit sa bubong ay nabuksan at isang gintong liwanag ang bumalot kay Zhang Ye at hindi siya namatay. Lumabas na lahat ng ito ay ang huling pagsubok ng sistema para sa kanya. Kung pinili niyang talikuran ang kanyang mga mahal sa buhay at umalis ng mag-isa, mamamatay siya ng totoo. Hindi nagtagal, nagising siya sa mesa kung saan siya nag-crossover at naintindihan niyang nakabalik na siya. Pagkatapos, bumaba siya sa ibaba, nakita si Chen Chen na kumakain ng candied how. Lumabas na ang lahat ay bumalik sa simula. Bukod sa kanya, walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mundo ng laro. Pagkatapos, si Zhang Ye ay nagpunta sa isang kumpanya para mag-apply at ito pa rin ang pamilyar na general manager ha. Bagaman ang mundong iyon ay virtual, ang mga pinagdaanan ni Zhang Ye ay totoo at magiging mahalagang asset niya iyon. Sa huli, natanggap si Zhang Ye at naging isang radio host. Sa gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa labasan ng subway station. Si Zhang Yuanqi sa realidad ay isa lamang na busker. Ang bodyguard ni Zhang Yuanqi ay hindi rin isang bodyguard, kundi isang ordinaryong empleyado sa opisina. Lumapit si Zhang Ye sa kanya at binati siya, binigyan siya ng isang kanta. Ang kantang ito ay ang akda na hiniling ni Zhang Yuanqi kay Zhang Ye na isulat sa mundo ng laro at ngayon ay ibinabalik na sa orihinal na may-ari. Ang kwento ng manlalaro na naglakbay sa espasyo ay nagtatapos dito. Salamat sa panonood.